Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, yuhuu! Radyo Mindanao na! Ay sa magandang hapon, mga kababayan, kaibigan, kapatid. Welcome sa ating programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network GXXX 1008, sa inyong favorite frequency. Basilan, Sulu, Tawi. Assalamualaikum, mga tahimanghod na ako. Sa Central Mindanao, Assalamualaikum. Naubos yung ating Mindanao Examiner regional newspaper dito. Dinala daw ng Jesus Miracle Crusade yung ating mga pahayagan. Meron kasing istorya doon si Brother Danny Cuarteros, yung kanilang krusada dyan sa Cagayan Province. So, binabati natin ang ating Jesus Miracle Crusade dyan sa Tugigaraw at nakikinig ngayon. Nag-text sa atin, kaya pinabasa natin yung text messages nila. Nakikinig sila sa Tugigaraw City, dyan sa Cagayan Province. Good afternoon sa mga members ng Jesus Miracle Crusade. At napapakinggan tayo sa Cagayan Province via Shortwave Radio 2. At nag-text sa atin sa Samal Island. Itong mga employees and staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa Samal Island, mga kaibigan, ako, napakaganda dyan. Kung gusto ninyo bakasyon kasama ang inyong mga pamilya, o kung wala kayong pamilya, kasama si Itay at si Inay, isang sakay lamang niya mula Zamboanga City, mga kaibigan, aeroplano papuntang Davao City. At from Davao City, makakakuha na kayo ng water taxi papunta sa Samal Island. Napakalapit lamang niya, siguro it will take you about 5 or 10 minutes. At nasa Samal Island na kayo, sa Island Garden of Samal. At sa Blue Jazz Resort, kung gusto ninyong magbakasyon o kaya mag-celebrate ng inyong mga birthdays, weddings, anniversaries, or business meetings, or whatever, seminars, workshops, maaari kayong tumawag sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sa telepono bilang ang area code is 082-284-2000. Ulitin natin, sa gustong magbakasyon sa napakagandang Blue Jazz Beach Resort and Water Park, meron silang mga hotel rooms dyan. At napakaganda ng serbisyo, outstanding. You can call telephone number 082-284-2000.
or you can text them or call them at their cell phone numbers 0998 967 8001 up to 8005. Ulitin natin yung cellphone numbers ng napakagandang Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Very affordable. You can call cellphone numbers 0998 967 8001 up to 8005. Alright, again, Blue Jazz Beach Resort and Water Park, Samal Island. Mas maganda pa yan mga kaibigan kaysa Dakak. Kaya punta na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. May badges na naman tayo. Ano ba naman to? Hindi na natapos tong badges na to. Ayoko na talagang mag-report ng mga ganitong klaseng badges. Isang sundalo na naman mga kaibigan ang sugatan, nakapaw. Nang sumabog ang isang improvised explosive device. Dyan sa bayan ng Datu Sodi Ampatuan, Maguindanao. Ayon sa militar, isang miyembro ng Philippine Army ang nahagip ng pagsabog ng IED sa Barangay Crossing Salvo sa bayan ng Datu Sodi Ampatuan. At ito'y kinumpirma mismo mga kaibigan ng Philippine Army at nabatid na gawa sa 60mm mortar ang naturang IED. Hindi naman sinabi ng militar kung bakit nahagip o bakit nasugatan itong sundalo. Hindi nila sinabi kung ito ba'y kumakalikot sa IED o whether he's trying to defuse the improvised explosive nang ito'y sumambulat. At kagabi rin mga kaibigan, tatlong improvised explosive device din ang natagpuan dyan sa highway ng Sultan Kudarat. Ano ba naman to? Dyan pa rin yan mga kaibigan. Sa Maguindanao pa rin. Natagpuan sa Barangay Rebuken ang naturang IED. At hindi naman mabatid mga kaibigan kung sino ang nasa likod ng pagtatanim nitong IED. Ito ba'y itinanim o ito ba'y naiwan o iniwan dahil sa mga checkpoints dyan sa Maguindanao. Itong Maguindanao mga kaibigan, kung papasok ka ng Cotabato City, dadaan ka muna dyan sa Sultan Kudarat. Malapit to sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front. Particularly siguro sa bahay nitong si Gadjali Jafar, yung MILF Deputy Chairman. Dito to sa may Crossing Salvo yata. So itong Crossing Salvo, dyan nakuha yung IED, yung tatlo. Ako po. Karabe. Kalat kayo ng mga IED Diyan naman sa Kongreso, naku po. Sinabi ni Congresswoman Shirley Tan na meron daw nagtatangka na posibleng magtanim ng bomba sa kanyang sasakyan habang nakaparking ito dyan sa parking area ng House of Representatives. Grabe Grabe yung mga balita ngayon mga kaibigan. Sa privilege speech nitong si Congresswoman Shirley Tan ay sinabi nitong nasira yung tagiliran ng kanyang sasakyan
Ngunit hindi naman nahagip ng CCTV. Itong mga taong nagtangka na umano'y magtanim ng bomba sa sasakyan itong si Congresswoman Shirley Tan. Napakalakas ng security mga kaibigan ng Kongreso. Imagine yung mismong parking area sa North Wing. May mga gustong maglagay ng pampasabog. Paano kaya nakapasok yung mga masasamang loob dyan sa Congress? Sa bagay, hindi naman nakakapagtaka mga kaibigan. Dahil kung matatandaan ninyo, noong 2007, pinasabog ng isang motorcycle bomb itong entrance dyan sa Kongreso na kung saan ay namatay ang 3 katao at 7 iba pa ang sugatan. Ang kabilang sa nasawi dyan sa pambobomba sa Kongreso ay itong si Basilan Congressman Wahab Akbar. At base sa investigasyon ng pulis nung 2007 bombing sa Congress, yung CCTV mga kaibigan na nakatapat doon kung saan ipinarking yung motorsiklo, nalipat ng lugar. Instead na nakatutok, napunta sa ibang lugar yung turo ng camera. Kaya hindi nakita sa CCTV kung sino ang nag-iwan ng motorsiklo. At ngayon ay mabuti na lamang at na hindi natuloy yung posibleng paglalagay ng bomba dyan sa sasakyan itong si Congresswoman Shirley Tan ng Kusog-Tausog Party List. At mismong ang pulisya ang nagsabi dito kay Congresswoman Shirley Tan na posibleng bomba nga ang balak ng itong mga masasamang loob na to. Dahil hindi naman pwedeng karnaping. Dahil kung karnaping, kinuha na sana yung sasakyan at hindi makakalabas yan. My goodness. Grabe ang House of Representatives. Kung yung mismong Kongreso hindi mabigyan ng proteksyon yung mga mambabatas, paano pa kaya yung mga sibilyan? Kaya nga sinabi ni Congresswoman Shirley Tan na posibleng may banta sa kanyang buhay. Dahil yung right side ng kanyang sasakyan na kung saan siya umuupo ay doon talaga pinilit buksan at maaaring gusto raw umano'y lagyan ng bomba o pampasabog yung ilalim ng kanyang upuan. Kaya nga, yan ang base sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya mga kaibigan. Sinasabi lamang ni Congresswoman Shirley Tan ang mga posibleng maganap base sa inisyal na investigasyon ng pulisya dyan sa naturang pag-tamper sa kotse nitong si Congresswoman Tan. At ang nakakapagtaka mga kaibigan ay nung nireview yung CCTV, naku po, hindi nakita yung sasakyan nitong si Congresswoman Shirley Tan. Ibig sabihin yan hindi nahagip ng CCTV kung saan nakaparking yung kotse nitong si Congresswoman Shirley Tan ng Kusog-Tausog Party List at maging ng mga ibang mambabatas. So ngayon ay pinaiimbestigahan na ng mga opisyal ng Kongreso kung bakit hindi natiktikan ng mga security guards. Definitely may inside job to mga kaibigan. Kasi hindi ka naman basta-basta pwedeng makapasok sa Kongreso kung wala kang security tag. Lalo-lalo na sa parking area unless na meron kang connection sa loob. At yung connection sa loob na yan ang nagdala sa iyo para makapasok sa parking area ng Kongreso. Who knows, baka nakasakay ka pa sa isang sasakyan na may markang number 8. Ay nako, what a life. Pati yung napakasipag na mambabatas imagine talagang tinatarget.
Kung matatandaan mga kaibigan, di ba, binomba rin itong si dating Governor Sakurtan dyan sa airport ng Zamboanga. At maraming nasugatan nun, may namatay dahil suicide bombing yun. Umarkila yung mga masasamang elemento ng isang karpintero at pinahawak ng bag. At nung lumalabas na tong sila Governor Sakurtan, saka naman nila pinasabog yung bag na walang kaalam-alam siguro yung karpintero. At bukod pa dyan, maging sa Patikul, labas ng Kapitolyo. Habang pauwi naman tong si Governor Sakurtan na kasama ang kanyang security at convoy ng mga mayors, ay sumabog din ang isang motorsiklo na tinaniman ng mga bomba. Bakit ba maraming nagtatangka sa buhay ng magagandang mababait na mga tao, no? Anyway, yung pabayaan na natin yung otoridad na mag-imbestiga dyan. At lahat ng may kasalanan ay dapat managot. Nako, kinansila ni mga kaibigan, kinansila ni President Barack Obama yung naka-schedule sanang meeting kay Tatay Digong Duterte. Ito'y matapos na mainsulto daw si Barack Obama sa mga binitiwang salita ni Tatay Digong bago siya umalis patungong Laos para sa ASEAN Summit. Alam niyo naman mga kaibigan, Tatay Digong ang bibig nito wala ring preno. Kaya nga ang sabi ni Tatay Digong hindi siya pwedeng ayaw niyang kausapin si Barack Obama ng Estados Unidos kung ang sasabihin ng presidente ng Amerika ay ang issue ng human rights dito sa Pilipinas o kaya ang issue ng mga napapatay ng mga drug pushers. Di ba mga kaibigan? Tama nga naman si Tatay Digong. Bakit mo kami sasabihan na kung ano ang dapat naming gawin? Samantalang sa Amerika, ang daming mga black Americans ang pinagpapatay doon ng mga pulis na puti. At sa Amerika rin, ay maraming mga namamatay sa Middle East sa pambobomba ng mga spy plane o ng mga drones ng Estados Unidos. Diyan sa Libya, sa Iraq, sa Syria, sa Afghanistan. Kaya nga tama nga naman mga kaibigan, bakit naman panghihimasukan ng Estados Unidos ang ating bansa, ang nagaganap sa ating bansa, lalo na sa issue ng human rights. Samantalang ang daming mga negrong Amerikano na binabaril ng mga pulis na puti. Di ba? Napaparod natin sa balita yan, sa CNN, sa Fox, sa BBC, even sa mga sa GMA7, sa ABS-CBN. Na babalitaan na natin yan. At yung mga inosenteng sibilyan naman na namamatay sa operasyon ng mga US drones dyan sa Middle East. Di ba? Pag nagpakawala ng mga missiles tong mga drone ng Amerikano at para mapatay ang isang terrorist leader, kahit sa mga civilian area talagang bobombahin nila. So isa yan mga kaibigan. During naman nung invasion, yung illegal invasion ng Amerika at ng Britanya sa Libya at saka sa Iraq. O di ba, marami ding mga Iraqi at mga Libyans ang namatay ng mga civilian. Dahil sa pambobomba, marami ring mga civilians sa Iraq at sa Libya ang ginahasa din ng mga sundalong Amerikano. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, wag nyo kung yan ang isyong pag-uusapan natin. Ayoko makipag-usap kay Barack Obama. Tapos minura alam niyo itong pagmumura ni Tatay Digong parang expression na lang to
Sabi niya kay Barack Obama, putang ina ka. Ayun naman ang pinikap mga kaibigan, pasensya na. At sinasabi lang natin yung sinabi ni Pangulo. Ayun din ang pinikap ng international media. At dahil iba, hindi pangkaraniwan ang pick up ng international media sa ekspresyon ni Tatay Digong. Aba, lumaki na to. At naging headlines sa iba't ibang pahayagan sa labas ng bansa. Lalo-lalo sa Amerika. At tinawag daw ni Tatay Digong na son of a whore. Itong si Barack Obama. At saka son of a bitch. Kaya yan. Ngayon mga kaibigan, hati ang opinyon ng mga opisyal ng Amerika sa naging pahayag ni Tatay Digong na nagresulta sa pagkansela ng inaasahan sanang pakikipagpulong ni Tatay Digong kay Barack Obama dyan sa ASEAN Summit sa Laos. Ang masakit pa nito mga kaibigan, pati si US State Department and Democratic Presidential Candidate na si Hillary Clinton ay isa lamang sa talagang nagsasabing dismayado siya sa sinabi ni Tatay Digong sa makapangyarihang bansa sa mundo, partikular daw kay Barack Obama. At sumang-ayon naman si Hillary Clinton sa naging desisyon ni Barack Obama na huwag nang makipagpulong kay Tatay Digong. Sa statement naman ni Hillary Clinton, mga kaibigan, sinabi niya, when the President of the Philippines insulted our President, it was appropriate and very low-key way to say, sorry, no meeting. And since there's been an apology and expression of regret, which is appropriate, sabi pa ni Hillary Clinton, we have a lot of ties between the United States and the Philippines. And I think it's very important that we have a relationship, but there has to be a certain level of respect that is expected on both sides. Itong si Hillary Clinton, nalimutan na yata niya na nasa gitna rin siya ng iskandalo mga kaibigan. Yung pagpatay sa ambassador sa isang opisyal ng Amerika dyan sa Benghazi. Pinasok yung lugar ng mga American government officials at pinatay, ni-rape yung opisyal at sinunog ang katawan hanggang sa mamatay. Tapos meron din issue kay Clinton tungkol dito sa paggamit niya. Hindi otorisadong paggamit ng email. Na email na labas sa US government. Ibig sabihin yan mga kaibigan, pag nagtatrabaho ka sa federal government, dapat lahat ng email ninyo official. Official email, meron dyan .gov.ph, .gov, whatever. Kung sa Pilipinas, .gov.ph. Kung sa Amerika yan, iba. Kaya lang itong si Hillary Clinton ay gumamit ng email service na hindi otorisado ng Estados Unidos. At dahil dyan, nag-leak yung kanyang mga communication sa internet. At naglagay daw ito sa matinding seguridad ng Amerika. At siyempre si Clinton din ang bata, ang tuta nitong si Barack Obama para sa US presidential election. At katunggali ni Hillary Clinton si Donald Trump. Si Clinton being the US Secretary of State ay naging architect mga kaibigan ni Obama sa polisiyang mabigyan din ng halaga ang Asia Pacific sa interes ng Amerika. At lalo-lalo na upang maharap ang issues sa China, particular sa South China Sea. Pero, karapatan din naman ni Tatay Digong na mag-express ng kanyang kaisipan. Katulad ng United Nations, di ba? Binatikos din ni Tatay Digong ng United Nations. Alam niyo kung bakit? Dahil na-raise din ng United Nations itong mga pagpatay na nagaganap sa Pilipinas. Pagpatay ng mga drug pushers sa talagang nababaril kapag lumalaban sa pulisya. At yung mga ibang drug pushers naman o mga drug addicts o drug lords ay pinapatay naman ng mga katunggali nila sa illegal drug trade. Pero pagdating sa Estados Unidos at pagdating sa United Nations, ang sinisisi agad nila ay ang si Tatay Digong. Dahil sa mga policy statement ni Tatay Digong na lilinisin niya ang Pilipinas sa
menes na dala ng illegal na droga. Marami namang mga kaibigan na pinapatay dahil mismong mga kalaban nila sa illegal na drug trade ang nasa likod nito. Noong isang araw lamang, di ba, na napanood natin sa telebisyon, yung isang sasakyan na SUV, hindi tumigil sa checkpoint ng pulis, nagkaroon ng habulan. At pinaputukan pa nung nasa sasakyan ang mga nagbabantay sa checkpoint. So nung nagkaroon ng habulan, na-corner sila, tagpalitan ng putok, patay. Patay yung tatlong di kilalang lalaki. At nakuha sa kanila yung mga armas. At nung binuksan yung compartment, yung likuran ng sasakyan, doon tumambad yung patay na katawan ng isang lalaki na naka-masking tape, naka-packaging tape yung muka at nakatali yung kamay sa kanyang likuran. At nakalagay doon, may karatula pa, "Huwag akong tularan, drug pusher ako at magnanakaw, bla bla bla." Yung pala lumalabas na yung tatlong yun ay mga hard killers. At sinasamantala nila ngayon ang pagpatay sa kanilang mga target at ginagamit itong kunyari mga karatula na drug pusher yung kanilang mga biktima, where in fact hindi na naman pala mga drug pushers yung biktima nila, kundi mga mamamayan na inutusang patayin. Di ba, nung isang araw, kagabi, may balita sa telebisyon na isang ibinalita ng GMA7 na isang lalaki ang nahuli na di umano'y pumatay doon sa tatlong drug pusher. At meron pa siyang isang pinatay na opisyal. During the investigation, mga kaibigan, umamin yung lalaki na inutusan daw siya ng dating opisyal ng gobyerno na patayin yung mga drug pushers. So ngayon, iniimbestigahan ng pulisya at ng NBI at CIDG yung pahayag nitong hard killer tungkol dun sa pagkakagdawit ng isang ex-government official sa kanyang lugar sa pagpatay dito sa mga taong ito. So sabi ng pulis, bakit niya pinapapatay yung mga drug pushers? Ano ang connection niya sa mga pushers? Siya ba ay may kinalaman sa illegal drug trade at para hindi na kumanta tong mga pushers na to, ipinatumba niya? So yun ang mga tanong, mga kaibigan. Ngayon, sinusubukan daw tawagan ng media yung opisyal, yung dating opisyal. Hindi naman sumasagot o hindi na makontak. Nangyari ito, mga kaibigan, sa Bulacan. Alright, mga kaibigan, alas 2:30 na at let's pause for a break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President. Talagang mo na naman si Tabako. Ako, di mo ako binabati. Lagi ako nakikinig sa programa mo. Hanggang kailan ba akong mapupunta dyan? Relax lang. Ito talaga si Mayor Erap. Relax, Mayor. Paborito naman kita. Pag nagkita tayo, dadalang kita ng Blue Label at saka ng Suntory Whiskey. Yung paborito mo. Okay, pangako yan. Thank you. Hoy, salamat din, Mayor Erap. Talaga pag ito si President Ramos ang nagsalita. Talaga nag-react si Mayor Erap. Siyempre naman, hindi ba naman ako binabati? Puro lang tabako. Good afternoon, Mayor Erap. Basta ikaw, lagi good afternoon. Abalang-abala si Mayor Erap, mga kaibigan. Dahil kahapon, pinangunahan niya yung supervision ng paglilinis ng mga kalye dyan sa Maynila. Lahat ng mga nasa bangketang mga
mga nakaparadang tricycle, mga bulok na kung ano-ano, pinatanggal niya. At pinalinis niya, pinabugahan pa niya ng tubig sa mga bombero. Siyempre, ang baho-baho, ang kulo-gulo. Ayaw ng ganyan. Kailangan makalinis tayo. Okay, Mayor. Ayos na. Nakikinig talaga si Mayor. Nakahook up nakabag-yata tayo dito yung ating Radyo Mindanao sa RPN D-Triple-X. Sa Radyo Ronda, nakabag-yata ito sa City Hall ng Maynila. Hindi naman. Ayaw lang nakikinig kami. Basta ikaw. Okay, Mayor. Thank you, Mayor. Yung technician namin dito, katatawa na halos tumulo na yung sipon niya. Yung tumawa ng malakas, lumobo. Nautot pa. Anyway, mga kaibigan, kinumpirma ngayon ng pulisya sa Davao City na dalawa yung mortar na ginamit sa pambobomba dyan sa night market sa Rojas Avenue noong September 2. Sinabi ng pulisya na yung bomba, mga kaibigan, yung mortar, isang 80mm mortar at isang 61mm mortar ay pinag-isa ng fuse, dalawa. At pinag-isa, ibig sabihin nito ay talagang napaka-technical nung pagkaka-assemble ng bomba. Kaya naman, mga kaibigan, ganun kalakas yung pagsabog. Dahil dalawa yung bomba na pinag-isa nila upang maglikha ng talagang mas maraming casualties. Kahapon, left and right yung mga bomb threats. Sabi ng pulisya, huwag kayong magpapasa ng mga unconfirmed na mga text messages. Bawal 'yan. Kung hindi galing sa otoridad, mga kaibigan, sa pulisya o sa militar o sa pamahalaan, huwag din yung paniniwalaan. Ang dapat ninyong gawin ay, you take precaution. Dahil hindi biro ang nagaganap ngayon. Dahil ang red alert, mga kaibigan, hindi lamang sa Davao kundi sa maraming bahagi ng ating bansa dahil sa naganap. At sinabi naman ni Kuya Bato de la Rosa na sinisilip nila yung anggulo ng pagkakadawit, mga kaibigan, ng Jemaah Islamiyah at ng BIFF o Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. At yung posibleng mga tagasunod ditong si Marwan. Si Marwan, mga kaibigan, isa tong dayuhan. Malaysian ba to? Indonesian. Na napatay nga, di ba, noong Enero 2015 dyan sa Maguindanao, sa Mama Sapano. Dahil itong si Marwan ay bomb expert to. At diyan to nagtatago sa kampo ng Moro Islamic Liberation Front at ng BIFF. Kaya nga pinasok yan ng mga SAF, Special Action Force, ng Philippine National Police. Kaya lang nagkaroon ng bolilyaso dahil napatay lahat yung 44 na mga pulis na magigiting. Matapos silang mapatay si Marwan ay pinutakti sila ng mga MILF at ng BIFF. Siyempre kasi nasa teritoryo ng mga rebelde yan. Ngayon, sinisipat ngayon ng ni Kuya Bato de la Rosa yung pagkakadawit ng itong mga rebelding grupo. Itong Jemaah Islamiyah ng Malaysia. Kinukup-kup dito dati ng MILF, mga kaibigan. At ng BIFF. Itong mga militants ng Jemaah Islamiyah. Diba? Si Basit Usman, yan, kasama yan. Sino pa ba? Si Fatur Roman Algosi, yung nasa likod ng pambobomba. Dyan sa Maynila, sa Luneta. Kaya nga tinawag yan Rizal Day bombing at saka yung Valentine bombing. Sabit yan si Fatur Roman Algosi, ngunit napatay naman siya sa Mindanao. At siyempre, kinupkup din siya ng MILF. Ayan ay according sa police report na ipinasa sa media noon. At sa mga pahayag na rin, mga kaibigan, ng militar. Dahil ngayon ay nakikipag-usap ang MILF sa pamahalaang Duterte. So maraming mga members ito and probably commanders din na ayaw
sa peace talks na isinasagawa ng MILF sa pamahalaan. Kaya yung mga iba dyan ay kumalas at sumanib sa BIFF. Yung mga iba naman ay sumanib sa ibang grupo. So yan mga kaibigan, talagang maraming problema na kinakaharap ang ating bansa as far as peace and order is concerned. Meron tayong public service galing sa Davao City. Napapakinggan tayo. Nag-text sa atin from Davao City. Meron daw aksidenteng naganap. Naku po. Isang aksidente na bangga ng truck ang isang lalaki na sakay ng kanyang motorsiklo. Nakilala ang biktima. Naku, kawawa naman to. Patay mga kaibigan. Nakilala ang biktima. Baka meron kayong mga kamag-anak sa iba't ibang lugar. Pakinggan nyo to mga kaibigan. Ang biktima ay nakilalang si Arman Canono Jr. Isang empleyado ng Price Gases Incorporated. Patay to, dead on the spot. Nang mabundol siya ng isang truck dyan sa MacArthur Highway sa Davao City. Bandang alas 10 to mga kaibigan, kanina. So ulitin natin yung mga nakikinig sa atin, baka meron kayong kakilala o kamag-anak na ang pangalan ay si Arman Canono Jr. Namatay siya sa aksidente matapos na mabangga ang kanyang sinasakyan motorsiklo sa isang truck dyan sa MacArthur Highway sa Davao City kaninang bandang alas 10 ng umaga. So nakikiramay tayo sa pamilya ng nasawi. Alam nyo, aksidente talagang dapat mag-ingat. Lahat mag-ingat mga kaibigan. Hindi dahil sa nagbumotor ka o nakakotse ka, nakatruck ka, nakasakay ka sa jeep. Kahit naglalakad ka, bigla ka mabubundol na sa sasakyan. Ako po. Kaya lagi nating pinag-iingat ang mga motorista, ang ating mga kababayan. Pag nasa kalye kayo, mag-ingat talaga. Dahil yung aksidente, hindi natin masabi kung kailan darating, kailan magaganap. Maraming naaaksidente, di ba? Maraming nasusugatan, nasasaktan, namamatay dahil sa mga aksidenteng ganito. Lalo-lalo na yung mga nagmumotor. Kung makapag-imagine, may mga nagmumotor, mga kaibigan, 3 angkas, 4 ang angkas, may mga bata pa, tapos walang mga helmet. Naku po. Lalo-lalo na dyan sa Zamboanga City, marami diyang mga nagka-counterflow ng mga motorsiklo. Problema yan. Marami tayong natatanggap na reklamo mula sa mga concerned citizen. At sinasabi nila sa atin, nagsusumbong na maraming motorsiklo ang nagka-counterflow. Nako. Tapos marami rin ang walang mga suot na helmet. Nung isang hapon lamang, meron tayong natanggap na tip mula sa ating mga tagapakinig, yung mga members ng Land Transportation Office. Nag-checkpoint na naman daw dyan sa Don Alfaro Street, sa Barangay Tituan. Saan ba to? Malapit daw sa may Ebenezer College. Ano pa to? Ebenezer School. Yung Tanglaw, yung TAEX. Yung paaralan dyan, siguro daw mga 10, itong text natin, mga 10 LTO employees, staff, o mga whatever, ang nag-checkpoint dyan. Pinahihinturo yung mga tricycle, yung mga jeep, hinahanapan ng mga violation, hinahanapan ng mga papeles. Bakit naman kayo, alam nyo itong LTO mga kaibigan, mahilig yung LTO dyan sa Zamboanga City, mahilig talaga mag-checkpoint sa mga barangay road Bakit ba? Bakit gusto nyo yung mga barangay road at binibiktima ninyo yung mga pampasaherong, yung mga truck na may kargang mga isda, truck na may mga kargang bigas, mga pampasaherong jeep na, ay nako, yung mga nagmumotor,
Ba't hindi kayo magpunta dyan sa Zamboanga Highway? Diyan kayo tumistambay. Diyan kayo mag-checkpoint sa may Giwan, sa may Putik, sa may Divisoria. Dahil ang dami-daming mga pampasaherong jeep yan sa lunsuran. Yung mga bubungan ng mga pampasaherong jeep, doon nakaupo yung mga pasahero. Hindi nyo naman hinuhuli. Yung mga motorsiklo na ang dami-daming sakay ng pasahero na walang mga helmet, hindi nyo hinuhuli. Hindi kayo nagche-checkpoint dyan sa highway. Sa Giwan at sa Barangay Putik, ako, saksakan ng problema dyan. Talaga mga inutil talaga itong mga taga-LTO. Imagine ang tinatarget nila, nasa mga barangay road sila. Barangay Tituan, dyan daw palagi yan. Kung hindi dyan sa Tituan, dyan sa may talon-talon o tugbungan. Bakit ba paborito niya ang lugar na yan? Samantalang dyan sa Putik, sa highway sa Putik, ang dami-dami mga jeep dyan sa Aderes Market. Ang dami mga jeep na saksakan na punong-puno ng mga pasahero yung bubungan pagdating ng mga alas 4, alas 5, alas 6. Pero wala kayong magawa. Hindi kayo nagche-checkpoint. Pati yung mga nagka-counterflow, wala kayong magawa. Samantalang itong mga truck na may mga karga ng bigas, paborito ninyo. Bakit? Nako. Ewan natin dito sa LTO, puro tong... alam nyo ba mga kaibigan, pati yung labas ng tanggapan ng LTO office dyan sa Santa Barbara? Yung mismong pedestrian lane, doon nakaparada yung mga sasakyan ng LTO. Nakikita yan ng mga tao, nagsusumbong sa atin, nagte-text, nagpapadala pa ng mga litrata ng mga MMS. Nandoon nakalagay. Doon nakaparada. Yung number, yung may body number na number 3 at number 5 ba yun or number 4. Doon nakaparada palagi. So pag doon sila nakaparada sa gitna ng sa gitna nitong pedestrian lane, natawiran ng mga tao na hindi naman dapat paradahan, yung mga ibang sasakyan gumagaya na rin. Diba? Imagine talagang napakawalan disiplina dyan sa Zamboanga. Lalo-lalo na itong mga taga-LTO. Kung kayo mismo lumalabag kayo sa batas trapiko, paano naman nyo ma-expect na yung mga motorista susunod sa batas trapiko? Ay, nako. Problema, Jude. Dako, Jude, ang problema diha sa Zamboanga. Uy. Hindi ba maasikaso to ng Director sino ba ito director natin yan? Bago na ba o dati pa rin? Dati pa rin ba si Attorney Aminola Abaton? Sana matutukan to ni Attorney Aminola Abaton. Yung ating regional LTO director. Kaya lang itong si Director Abaton, mga kaibigan, doon na to sa Pagadian City. Kaya siguro hindi nito nalalaman yung mga katarantaduhan ng ilang mga kasapi ng LTO na kung magparada dyan mismo sa gitna ng pedestrian lane. Isusumbong ko kayo kay Attorney Abaton. Maghanda kayo. Tapos yung mga empleyado raw, yung mga nagsusumbong sa atin ng mga kumukuha ng mga lisensya dyan. Yung mga empleyado, naglalaro sa kanilang cellphone ng mga racing daw ng mga kotse, mga games. Baka may nagpo-Pokemon pa dyan sa loob ng LTO. May Pokemon ba dyan? Sana matsepohan kayo ni Director Abaton. Ako, yari kayo. Kanina pa ba under to? Tignan nga natin sa Department of Transportation. Sumbong natin itong mga kabalbalan ng mga LTO. Naglalaro ng cellphone games sa kalagitnaan ng trabaho, nagpa-parking ng mga sasakyan sa gitna mismo ng kalsada sa pedestrian lane. Madalas na nanguhuli dyan sa mga barangay road ng mga truck. Samantalang yung mga overloaded na pampasaherong jeep na punong-puno ng pasahero sa bubungan, may mga nakasapit pa, hindi nila magawang mahuli. Bakit kaya? Ay nako po, bulag siguro. So yan mga kaibigan, mga ilan sa mga problema ng ating lipunan. Balik tayo sa operasyon ng ating militar. Sinabi ngayon ng Western Mindanao Command
na dalawang Abu Sayyaf di umano ang napaslang ng mga sundalo sa bakbakan na naganap dyan sa bayan ng Patikul sa lalawigan ng Sulu sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakakatawa dito, sinabi ng West Bincom na may napatay kaming dalawang Abu Sayyaf. Yun pala, wala naman silang nakuwang bangkay. At yung impormasyon nila ay galing daw sa sibilyan. Ibig sabihin nito, habang nakikipagbakbakan yung sundalo at Abu Sayyaf, may mga sibilyan doon na nanonood at nagbibilang ng mga casualties. Yan ang hirap pag puro propaganda, pahirap paniwalaan. Pag sinabing walang patay, walang patay. Pag may patay, may bangkay. Hindi pwede yung sasabihin meron kami napatay. 30. Isang bangkay, wala naman kayo nabawi. Tapos ang idadahilan pa ng militar, kasi tinangay ng mga Abu Sayyaf nung tumakas. Meron ba nga kami nakita mga bakas ng dugo sa lugar na kung saan sila tumakas. Pudpud na sa media yan, mga kaibigan. Alam nyo, maganda yung kautusan ni Tatay Digong. Di ba? Na pulbusin yung Abu Sayyaf dahil sa ginagawa nilang karahasan. At maging mga Muslim ay talagang kinukundina itong ginagawa ng Abu Sayyaf. So sabi naman ni Tatay Digong, mga kaibigan, yan ang kautusan. Ngayon, sa panig naman ng militar, hindi naman pwedeng puro SIWAR o kaya PSYOPs. Kung ano yung totoong nangyari, kung may patay, fine, may patay, meron kayo nakuwang bangkay. Kung walang patay, wag nyo na sabihin may patay. Kasi nakakaresulta lang ito ng demoralization, mga kaibigan, sa hanay ng mga sundalo. Kasi sila ang nakikipaglaban sa front lines. Wala naman silang napatay. Tapos mababasa nila sa balita na, quoting yung media, kinukote yung militar na maraming patay. Magtatanong sa sarili, meron ba tayong napatay? Ilan ba napatay natin? Di ba wala? Bakit ang report ang dami napatay? Ayun lang. Di ba? So ang utos naman, mga kaibigan ni Tatay Digong sa militar. Sige lang, bomba lang kayo ng bomba. Pagdating ng panahon, kakainin ko kayo sa harap ng tao. Ito ang mabagsik at puno ng gigil na pahayag ni Tatay Digong Duterte laban sa terorista at bandidong grupo tulad ng Abu Sayyaf. Sinasabi ang Abu Sayyaf ang umako, mga kaibigan, sa nangyaring pambobomba sa Davao City noong September 2 na ikinamatay ng hindi bababa sa 14 na katao. Pero binawi rin ng Abu Sayyaf, mga kaibigan. Sabi, hindi pala kami gumawa niyan. Yung mga kaalyado namin. Sabi naman ni Kuya Bato de la Rosa, yung Jemaah Islamiyah at yung BIFF at yung mga na-train na mga rebelde nitong si Marwan ang nasa likod, posible. Pero sabi ni Tatay Digong, basahin natin yung natanggap natin mula sa Malacanang, yung statement. But let me state my case. Ito sabi ni Tatay Digong, binabasa lang natin yung pahayag ng Malacanang na kino-quote si Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong sa Laos, sa pakikipag-usap sa media. But let me state my case. They will pay. Magbayad sila. Ilang buhay pinatay nila? 15. Well, give me time. Pagdating ng panahon, talagang pupulpugin ko kayong lahat. ISIS, kita mo doon sa Middle East, and they will burn 20 young girls for refusing to have sex. Pagka pinaharap mo ako ng ganon, alam mo kaya kung kumain ng tao. Pagbibigay diin pa ni Tatay Digong Duterte. Talagang buksan ko yung katawan mo, bigyan mo ko ng sukat, asin, kakainin kita. Totoo, yung pagalitan mo ko, talagang sagad na, kaya kong kumain ng tao. Sabi ni Tatay Digong. Ay, nako mga kaibigan. Alam niyo, Tatay Digong mahilig sa mga hyperbole, mahilig sa mga rhetorics. Pero ang utos ni Tatay Digong, mga kaibigan, ay hindi nagbabago. Ang kanyang utos sa militar ay tapusin ang Abu Sayyaf. Kaya naman napakaraming mga sundalo ang pinadala, mga kaibigan, dyan sa Sulu Province. At ang maganda ngayon dito ay mismong mga sibilyan. Nag-aarmas na yung mga sibilyan. Dyan sa Barangay Anuling, sa bayan ng Patikul. Yung mga sibilyan, mga kaibigan, sumama at nagpamiyembro sa Barangay Police Action Team.
na nasa ilalim ng supervision ng PNP at ng mga mayors. Ang purpose nito mga kaibigan ay upang protektahan ang kanilang komunidad. Kaya sabi nung mga sibilyan, nung naging sumanib sila para maging members ng BPAT o Barangay Police Action Team, ay kailangan daw nilang protektahan ang kanilang mga lugar laban sa Abu Sayyaf. So yan ang nangyayari nga mga kaibigan, yung fed up na yung mga sibilyan. So sana magkaroon na ng kapayapaan, matigil na to. Tinatawagan natin yung mga ulama, yung mga imam, na tulungan ng ating gobyerno, tulungan ng pamahalaan na ipaliwanag sa lahat na ang masasama ay hindi mananaig sa kabutihan. Ay, wala na tayo. Nako, kumakatok na naman yung ating PA, yung ating technical director, si Nino. At paubos na raw yung oras namin. Ang dami pa namang nagte-text sa atin. Basahin muna natin ng mabilisan to mga kaibigan. Good afternoon dyan sa Sultan Kudarat sa bahay ng Kalamansig. Marami nakikinig dyan. Assalamualaikum. At siyempre, as usual, si Alili. Binabati niya ang kanyang husband na si Ramil Kamay. Nasa bahay daw ngayon at naglalaba. Naglalaba ka ba? Nakikinig pala. So sabi ni Alili sa kanyang text, mahal na mahal ko yung asawa ko si Ramil. Napaka-loving husband. I love you, Ramil. I love you so much, Ramil. From Alili. At binabati rin ni Alili si Mayor Beng Climaco ng Zamboanga City. Birthday daw ni Mayor Beng Climaco. So sabi ni Alili ng Baliwasan, happy birthday Mayor Beng Climaco. Sabi niya, more birthdays to come. God bless. Tayong oras. At pasalamat muna tayo sa lahat ng mga nakinig. Sa isang oras na pakikipagdaldala natin dito, opinion, komentaryo. Yan ang ating ginagawa dito mga kaibigan. Huwag niyong paniniwalaan lahat ng mga sinasabi ko. Bueno, sa ngalan ng aming programa, Radyo Mindanao, dito sa RPN DXXX, sa Radio Philippines Network, Radyo Ronda. Ito po nyo ang balingkod, Fafaal, sa aming technical director, si Nino, sa aming mga kafgu dyan sa ibaba. At sa lahat ng mga nakikinig, maraming salamat po. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Central Mindanao, Magsukol, Sukran. Love you, Mama. Chup-chup.